Hello mga kaibigan, good morning! Welcome to Agusan Mars! Kumusta po kayo mga kaibigan? I hope nasa mabuti kayong kalagayan for today's video mga kaibigan. And then update natin in this morning. Super init na mga kaibigan. Wala na po yung ulan-ulan dito sa amin, mainit na. And then ngayon, punta tayo doon sa itaas mga kaibigan sa malaking bahay kasi meron akong update sa inyo doon. Meron akong ipapakita sa inyo na makakatulong sa amin, super laking tulong mga kaibigan kasi gulay na lang yung kulang natin mga kaibigan. Yung pinakita ko sa inyo na hinimbisan ni Dudong Junjun na giant mga kaibigan na malaking isda, papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa namin doon mga kaibigan, and then ipatuyo natin siya sa araw mga kaibigan. So tara, akyat tayo. So ito na mga kaibigan yung ginawa namin sa aming isda. Ini-slice namin ng maliit-maliit mga kaibigan para madali matuyo kasi super kapal po ng giant, kaya hinati-hati ko na mga kaibigan para ulam namin sa papanday, and then gulay na lang yung kulang natin mga kaibigan. Merong music mga kaibigan, dyan ko siya inano ng sikat ng araw, so mayroong sound sa aking pastor. Nagpa-sounds yung pastor natin ng Christian song mga kaibigan, and si Dudong Junjun nandun siya kasi nagchika sila mga kaibigan kasi mayroong kaming lakad ngayon mga kaibigan, Thanksgiving Day doon sa Trinto, pero hindi kami makasama mga kaibigan kasi wala tayong pangpiliti, and then walang makabantay ng kalabaw mga kaibigan, kaya hindi kami makasama. And then hiramin ng pastor namin yung pambot namin kasi yung sa kanyang pambot mga kaibigan, sinakyan po ng mga estudyante niya doon sa hibong mga kaibigan, kaya yung pambot namin yung kanilang hiramin mga kaibigan. So 14-15 po yung Thanksgiving Day at saka Ministerial Day doon sa Trento branch mga kaibigan sa Lord Jesus Christ mga kaibigan, by William Marion Branham po, Prophet William Marion Branham. Pala mga kaibigan, sorry pala, sabi ko sa inyo malinis na daw. Sabi ko sa inyo ito na malinis na mga kaibigan, so hindi pa. Kahapon, Wednesday, dito ako nagwalis ako dito sa church, naguna ako kasi na hindi maganda tingnan na dito sa dito naguna ba. Tapos dito sa simbahan hindi ko gigunahan. So yun, ako mga kaibigan, linis ako dito, nagwalis-walis ako dyan, malinis na dyan sa atbang ng simbahan namin, and then sinunog ko na yung mga kahoy-kahoy, yung mga yung mga damo mga kaibigan na kailangan na masunog, at saka doon din sa waiting shed sa ginawa ni Papa mga kaibigan, kaibigan ba, nagsapsap tayo, ayan sinapsap ko na yan mga kaibigan. So dito na lang yung hindi pa masyado malinis kasi kailangan pang kunin. Sabi ko kay Dudong Junjun na sana magabas na itong kahoy namin mga kaibigan para malinisan ko na itong bahay natin mga kaibigan, kasi nagtanim na ako ng halaman dito. Yan, pinakita ko na ito sa inyo mga kaibigan, and jackpot mga kaibigan kasi pagtanim ko sa kanila malakas yung ulan, palagi umulan, kaya medyo hindi sila na-stress, kaya buhay na buhay. And then dito, ito yung sinabi ko sa inyo na malinis na. Yung ibig kong sabihin mga kaibigan, wala nang damo dito na side, hindi pa siya malinis kasi ang daming sirin, ang daming kailangan ialis, yung mga putol-putol na kahoy, and then yung mga islab mga kaibigan na kailangan linisin. So ito yung sabi ko sa inyo mga kaibigan na nagdesisyon kami ni Dudong Junjun na ibenta na lang namin yung mga kahoy ko, mga kaibigan. Ito mga kaibigan, kasi gusto ko na mga kaibigan na gusto sana namin ito gawin na tindahan, pero sa kakapos mga kaibigan, hindi ko kaya mga kaibigan na magpagawa ng tindahan and then hindi pa tapos yung bahay. Kaya sabi ko kay Dudong Junjun, kaya kung ibenta na natin yan. Ayan mga kaibigan, yung maliliit na mga kahoy, ito binili namin yan mga kaibigan ng 7,000. So nagkakahalaga yan lahat mga kaibigan ng mga 9,000 mga kaibigan, lahat na galing doon sa kinunan and then labor mga kaibigan. So sabi ko sa kanya, paano kaya kung ibenta na lang muna natin, next year na lang tayo kung gusto natin magtinda, and then meron pa naman tayong mabilhan mga kaibigan. Ito 135 pieces mga kaibigan, super tibay nito mga kaibigan, gawin ko sanang tindahan, pero sabi ko kay Dudong Junjun, next year na lang kami mga kaibigan gagawa, ibibenta namin, and then yung binta namin mga kaibigan, yung halin ng talig kahoy, yung tawag sa amin yan mga kaibigan,
gaad or round timber ba yan mga kaibigan, ganon. So yung binta niyan mga kaibigan, ibibili namin ng green na gasolina para po masinso na, matadtad na po itong kahoy natin na budget dito sa itaas. Sabi nga ng Panday, kukulang pa daw ito mga kaibigan para sa ceiling, and then sa sa up 3 kwarto at saka sa labas mga kaibigan, yung gamit is pang pa sa pang double walling mga kaibigan na pagtatapan ng plywood. Kaya sabi niya medyo kulang pa daw mga kaibigan, pero at least maliit na lang talaga, pero marami pa tayong kahoy, tipirin na natin mga kaibigan yung iba. So sana mga kaibigan merong makabili nito. So sabi ko 9,000. So sabi ko lang natin, ibenta lang natin mga 8,000 ganon. 8,000 lang mga kaibigan para makabayad ako ng sinso, and then makabili tayo ng gasolina mga kaibigan para malinisan ko na itong sa ilalim ng ating bahay. So dito na lang mga kaibigan, ito na lang yung kailangan kong gunahan. And then ito kay Papa, ito na basura mga kaibigan, kay Gardo Versusa, dito nilagay sa bahay ko yung paggawa niya ng waiting shed mga kaibigan. Dito niya nilagay yung basura niya mga kaibigan sa tapat ng bahay ko. So okay lang mga kaibigan, i-transfer ko na lang siya doon mga kaibigan. Sa pagsusunugan ko nito, susunugin ko na lang to mga kaibigan kasi kahoy naman. And then dito din, hindi pa ako nakaguna dito. Ayan, medyo madumi pa mga kaibigan. Meron pang mga mga damo-damo mga kaibigan, pero doon na side dito kasi sa neighbors ko na to mga kaibigan hanggang dyan. So meron siyang napakalaking pipino dito mga kaibigan. Siguro isidling ni neighbors ito mga kaibigan. Ang laki. So wow, super laki ng pipino. So kaya similyahin yan mga kaibigan. So meron na siyang mga tanim-tanim dito. Ayan, ang ganda. So meron silang tubo. So dito mga kaibigan, ito na lang yung lilinisan ko pag meron na akong lugar. So dito ko balak magawa ng mga kaibigan, pag ng apoy. Kasi alam nyo ba itong mga basura mga kaibigan, hindi ito sa amin yung mga silupin, dala yan sa baha mga kaibigan dito sa aming mga bahay. Kasi merong tindahan, so kahit hindi namin pumupunta dito mga kaibigan, naging basura itong bahay natin, kaya kailangan ko maglinis. So dito mga kaibigan, dito kami magagawa ng poste ng CR. Ito na banda papunta dyan mga kaibigan. So ito yung buhos ng natin sa ating CR. Dyan yung CR mga kaibigan, at saka yung abuhan natin na mayroong gamit na apoy. Hatiin namin yan mga kaibigan. So dito, tapos doon yung natin yung kusina sa mga kaibigan, dirty kitchen. And then dito, wala pa rin akong natanim mga kaibigan. Ayan, malinis-linis na dito na side, and then dito. So sana hindi niyo mga kaibigan, baka makapiright tayo nitong sounds. So ito yung mga kailangan namin linisin dito sa ilalim ng bahay para maganda na po. Tapos alam nyo ba mga kaibigan, ang daming nagsabi talaga na maganda daw yung bahay natin. So salamat mga kaibigan kasi na-appreciate nyo yung bahay natin, nagustuhan nyo yung design. And then salamat sa inyong mga suporta mga kaibigan. Hindi ko to makakamit ito na bahay kung wala yung suporta ninyo sa inyong panunood mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong suporta. So ito, ayan, si White House natin mga kaibigan. So, hindi po white lahat yung natin, yung bahay natin. So, update ko na lang next sa inyo mga kaibigan kung ano talaga yung color ng bahay natin. So, ayun po yung update ko, na ibenta ko yung kahoy ko mga kaibigan para din magamit sa malalaking kahoy para matap na doon. Matapos na talaga yung bahay natin mga kaibigan. So, sana sa 8,000 na to lahat mga kaibigan, masinso na lahat. So, ayan yung simbahan namin. Alam nyo ba yung simbahan namin mga kaibigan, naku, na siya mga kaibigan, ba yung bang maglikot na yung namin kapag nagsimba kami doon sa itaas, gumaganon yung simbahan namin mga kaibigan. Grabe, nakakakaba. So ayan ang linis na tingnan, pero yung doon mga kaibigan sa na yan, sa neighbors na din ng church, so sila na yung maglinis. Hinati-hati ko lang mga kaibigan kasi super laki ng kailangan ko linisan.
kapag matapos na ito mga kaibigan, ang laki ng kailangan ko linisin. Sabi ko kay Manong ko na, Manong, dalhan mo ako ng mga halaman mo kasi madaming halaman si Manong ko doon. Kaya dadalhan daw niya ako mga kaibigan. Sabi niya, mahal na ha kasi malayo na yung kinunan mo. So nagjoke lang si Manong sa akin mga kaibigan. So ayan, malinis na dito. Tapos doon mga kaibigan, super dumi pa oh. Pagkatapos sabi ko kay Dudong Junjun na tulungan niya ako na kunin yung mga islab. Ayan, ang daming basura mga kaibigan. So kukunin ko na lang yan, ilalagay ko sa sako, hindi ko susunugin mga kaibigan yung mga basura ng mga sa mga foods. Kaya kukunin ko na lang yan mga kaibigan. Ayan o, hanggang dyan pa ako nakaguna mga kaibigan. Kaya medyo linis-linis pa dito. Hindi ko pa malinisan kasi madami pang kailangan kunin. Ayan, walis-walis pa ako dito mga kaibigan. Ito super kapal ng damo dito, super kapal dyan. Ayan, nakikita nyo dyan nilaruan ni King. Dito banda kapal yung damo dito, pero ginunahan ko na siya mga kaibigan. Ayan, malinis na. So yung natira sa neighbors na yan mga kaibigan. So ayan, ang ganda po ng tempo natin. Ayan si Dudong Junjun, nag-ano yan sa kailangan mga ayusin mga kaibigan. So ayan, grabe pa talaga. So, ayan mga kaibigan, kasi si Iman mga kaibigan, alam nyo ba yun si Iman? Kasi siya yung nakasama kay Ate Aileen, and alam nyo naman yun si Iman mga kaibigan, basta si Ate Aileen na yung niya, sobrang sobrang miss ni Iman si Ate Aileen mga kaibigan, kasi yung nami-miss ni Iman yung banding nila dalawa ni Ate Aileen. Kasi si Ate Aileen mga kaibigan, super sweet talaga siya sa kanyang mga kapatid, lalong lalo na sa kanyang mga pamangkin. And then si Iman mga kaibigan, sila lang dalawa yung magkasinabot, sila lang dalawa mga kaibigan, kasi si Janjan si Janjan madali lang mga kaibigan, madali lang siya madali lang takan mga kaibigan madali lang siya mga kaibigan, hindi siya mataas ang pasensya si Iman mga kaibigan. Tinutulungan talaga niya si Ate Aileen magbaruto, kung ano yung ginagawa ni Ate Aileen sa samahan ni Iman. So humahagulhol si Iman mga kaibigan sa iyak dahil na-miss niya si Ate Aileen mga kaibigan, lalong-lalo na ngayon na mayroong okasyon. Pinadalhan sila ni Ate Aileen si Kuya Caleb, si Papa mga kaibigan, kasi merong namista sila mga kaibigan. So todo support si Kuya Caleb kay Papa mga kaibigan. So doon sumama si Iman mga kaibigan. So namiss niya talaga si Ate Aileen. Sabi niya, miss ko na si Manang, kasi miss na nila si Manang nila mga kaibigan, lalong lalo na si King. Minsan sinabi ni King, miss you mami, ganun mga kaibigan. And kami lahat mga kaibigan, namimiss namin si Ate Aileen kasi umuwi na siya doon sa Finland. So hi Ate Aileen, we miss you Ate Aileen ka namin. Sana makabalik ka ulit dito ng madali lang, kasama mo si Kuya Caleb. Ayo mga kaibigan, kasi tapos ko na paglagay yung daing natin doon sa sa bularan mga kaibigan, sa patuyuan. Kaya uwi muna kami mga kaibigan kasi super sakit ng init mga kaibigan. And then yung bahay natin mga kaibigan, dahil wala na yung mga panday, so hindi na namin natulugan, pero always po namin nilagyan ng ilaw mga kaibigan. Nilagyan namin 3 ilaw yung pinailaw namin doon mga kaibigan, yung sa bahay natin, para hindi siya madilim. Kaya yon yung update natin in this morning mga kaibigan. Ayan, grabe yung init mga kaibigan oh. So dito ako nagsampay mga kaibigan kapag tapos ko maglaba. Dito ko nilalagay, and then ayun si Dudong Junjun nagligwat na naman mga kaibigan kasi sobrang hupa talaga yung agusan mga kaibigan. Oh, humupa na naman ng sobra kasi malakas na naman yung sikat ng araw. And then ngayon na day mga kaibigan, si Janjan papunta na po siya Bayugan, balik siya doon kay Ate Hak. Kasi wala nang work si Papa mga kaibigan, tapos na yung work sa lupa. And then balik na lang ulit si Janjan mga kaibigan kapag harvest time na naman mga kaibigan nila Papa, para makatulong siya mga kaibigan. So ihatid nila Papa, dala na din mga kaibigan, mamista sila Papa doon. Hindi ko alam kung saan mga kaibigan. So nagpadala kami ng tubig inumin doon sa bayan ng Lapas. And then nagpapabili ako kay Mama ng bread mga kaibigan. So yan, buntis na po yung baboy natin mga kaibigan. Ayun oh, buntis na siya. So pag manganak siya mga kaibigan, malapit na siya manganak, iakyat na natin doon sa itaas, doon natin siya paanakin. Ayan, King, dirty na King. So alam nyo mga kaibigan, grabe ang nangyari dito mga kaibigan sa mga mais. Hindi pala tumigil yung uod
ulod mga kaibigan ba, yung mga uod sa mais mga kaibigan, ang daming na failure mga kaibigan. Mayroong nga nagsabi, buti pa yung sa inyo Maylin, hindi kinain lahat. Yung iba mga kaibigan, ako inubod talaga daw mga kaibigan yung mga mais nila. Ang daming nagsabi sa amin, pero thank you Lord, kasi prinotektahan ni God yung mais natin mga kaibigan, kasi nangangailangan tayo. And then yung iba naman mga kaibigan, pero doon lang talaga na anuhan lang talaga ba, na jackpatan lang talaga yung sa kanila na hindi nakaikyas mga kaibigan sa uod. Kaya ayun sila mama, siguro umalis na, nag-alaka na sila de. Umalis na siguro sila papa mga kaibigan, parang wala nang tao dun sa tabok. And then si papa nagtugway yun kanina ng kalabaw, so mayroong iniwan si mama dito sa akin na malihog si Mama Inday mga kaibigan. Si aramay na ninyo sa akin kasi sumama siya doon. Ganon din yung ginawa ni Mama mga kaibigan, nag-ano din siya ng isda dito sa akin, nag-iwan. Ito mga kaibigan nyo kay Mama oh, ito yung tawag dito sa amin mga kaibigan, giant. Ginanya ni Mama yung sa kanya mga kaibigan, iba yung sa akin. Ito slice talaga ito mga kaibigan. Oh, ayan. So gulay na lang yung kulang nito mga kaibigan. Ito kay Mama, kami yung pinaalaga niya mga kaibigan. Nako, ha, patawag si Dudong Jun. Ayan mga kaibigan, ganyan always yung ginagawa ni mga kaibigan dito kapag dito tayo sa baba ng tubig. Kung hindi mo inalagaan mga kaibigan yung bahay mo, naku, tikangkang talaga siya sa Agusan River mga kaibigan, mayabo siya. Kasi kapag hindi mo hindi mo, unsay tawagan na di, ligwatan mga kaibigan, yung tawag doon sa amin, iwan ko ano yung Tagalog. Kapag hindi mo niligwatan mga kaibigan, tapos nahubsan yung kawayan, tikangkang yung bahay mo mga kaibigan. Kaya always yan inaano ni Dudong Junjun, ginaganyan mga kaibigan, o ganyan po yung gagawin sa bahay natin. Pinupunta doon sa malalim na tubig always mga kaibigan, na hindi po mahubasan yung kawayan. Kailangan always yan mayroong tubig mga kaibigan, kasi kapag wala, nako, mayabo yung bahay natin mga kaibigan. Ganyan. So, malayo na yung naanuhan na naman, hanggang hupa siya, palagi siya humupa mga kadin, magtuklod ng bahay mo, ganun mga kaibigan. Na ano mo yung bahay mo sa Agusan na malalim. Hindi mo siya pabayaan mga kaibigan na mahubasan, ganun. Yan. Ang ganda ng tempo natin sa Agusan Mars. Si Dudong Junjun. Binangilanan niya. Yung update natin in this morning mga kaibigan. Thank you for watching sa ating vlog. Maraming salamat sa suporta.